cardiologist ninyo, siya ang susundin ninyo. Okay? Siya ang boss. Yung akin, ina-explain ko lang lahat yung mga bagong pag-aaral at pros and cons para may alam din kayo, matitimbang nyo. Ito pala naramdaman ko dahil pala dito. Kasi kayong may hawak ng katawan ninyo. Pero sundin nyo lang ang doktor ninyo. Yung akin, added advice. Pag ang cholesterol natin, ito yan, oh. Pag bata pa tayo, ganito ugat natin. Yan ugat natin sa puso. Ang ganda, linis, oh. Walang atake sa puso. Pag tumatanda, naninigarilyo, ayan, nagbabara na yung mga taba. Yellow. Ito, halos barado na lahat, oh. 40% na lang ang buka. Pag talagang masyadong matataba, naninigarilyo, barado na siya. High cholesterol, barado na siya. Dito na yung heart attack. Merong simpleng paraan ng pagtingin ng cholesterol. May total cholesterol, titingnan mo lang, paglampas 200, medyo mataas. LDL mo, lampas, ito yung bad cholesterol, lechon de leche, LDL. Paglampas 100, medyo mataas. Pag sabi nila dito, dangerous na, lampas 240 ang total cholesterol, ang LDL mo, lampas 160. Makikita nyo yan sa numero. Ito, mataas na to. Pero, hindi po ganito kasimple. Minsan nagkakamali din yung ibang mga tumitingin. Dito, yung video ko po, pwede ito pang health worker, pang nurse, pang doctor din na hindi cardiologist. Minsan kasi, na-obsess tayo sa number, tumaas lang ng 202, bigyan na agad ng atorvastatin. Hindi po ganun ang gamutan. Bukod sa numero na mataas, titingnan mo rin yung pasyente. Kasi yung gamot nga natin, hindi totally walang side effect. May taong magkaka-side effect din. Kaya nag-iingat din tayo kung babagay ba sa kanta. Kasi, mag-explain natin na hindi siya ganun simple. So ito, nagbabara yung mga ugat. Okay? Pag uminom ka ng statin, pag sakto, binigay namin sa tamang pasyente, tamang level ng cholesterol, maganda epekto. Ayan, napa-flatten. No? Ito, masikip-sikip. Ito, na-flat mo na to. Parang napisa mo siya. Mas stable, hindi siya natatanggal. Kasi pag natanggal yan, nagbara sa puso, yun ang heart attack. Natatanggal. Ngayon, pag nakastatin ka, mapa-flatten siya. Hindi ito agad-agad dahil hindi yung kumain ka ng lechon. Diba? Tapos sasabayan mo ng isang Lipitor or atorvastatin. Hindi ganun yun. Ang epekto nito ilang buwan, mga 3 months, 6 months. Diba? Pero iba ganun ginagawa. So, sino ang kailangan bigyan ng statin? Mamaya explain ko yung mga side effect, plus pros and cons. Pero, itong mga taong ganito sa taas, malaki ang panalo or sure panalo ka sa statin. Wala tayong choice. Talaga mabibigyan kayo. Sino-sino sila? Na-heart attack ka na. Okay. Barado na na-hospital na nagbara na. So, ano pa, talagang bibigyan ka na agad ng statin pagpasok mo pa lang sa hospital. Kasi panalo-panalo ka dyan. Sure, bara na Na-stroke na, nagbara na yung ugat sa utak. Na-angioplastic ka na, naglagay na ng wire. Binuka na nga yung ugat sa puso mo kasi nga barado na. Angioplastic, mahal yan. Daan-daang libo yan. So sure, bibigyan ka niya ng statin. Baka high dose pa. Para ka ma-flat, hindi ka na maulit. Na-bypass na, na-operahan na. Diba? May angina na, masakit na yung dibdib. May barado na sa paa, peripheral artery disease, yung paa mo, hindi na maganda yung daloy ng dugo sa artery, panalo ka rin dyan. Diba? Bakit nagkakabara? High blood, diabetes, mataas ang cholesterol, yan. Okay, naninigarilyo, kailangan mo yan. Walang question. No question, you have to take it. Yung mga may lahi ng high cholesterol, merong lahi na 300, 400, merong mga ganong pasyente. Yun, kailangan niya. Pero, ito naman, paano yung wala pang ganitong mga sakit, pero mataas lang ang cholesterol? Nandun yung controversy, nandun yung issue, nandun kayo, karamihan ang nakikinig ngayon. Kaya, merong pros and cons bago tayo mag-decide. Tulad na sinabi ko, hindi basta-basta na tingnan lang yung numero, tumaas lang ng 200 to 2 points na tinaas, bibigyan agad ng gamot. Ang pang-habang buhay, hindi po ganun yun. Tingnan natin kung sinong panalo pag wala ka pa nitong sakit. Pipiliin lang natin itong gamot ngayon sa taong very high
high risk na atakihin, makukompute ka ng doktor na malaki chance mo atakihin sa puso in 10 years. Kung ito yung factors, yun bibigyan ka na. O ano yung mga risk factors? Tingnan natin ha. So, pag cholesterol 200 and LDL 100 yan. So, pag kayo ay babae, palagay natin sa nakikinig, babae, edad 35 years old, cholesterol mo 240, ang mataas ha, 240. Pero hindi ka naman naninigarilyo, ang magulang mo, mahaba naman ang buhay, maayos na mga pagkain mo, kahit 240 ang cholesterol mo, sabihin ko, okay lang yan. Huwag muna tayong minom, mag-diet ka muna, mag-oatmeal ka muna, magbabayad ka muna, di mo na kita bibigyan. Kahit 240 siya, dahil low risk siya. Low risk siya atakihin sa puso. Diba? Wala naman siyang bisyo. Diba? So, hindi ko siya bibigyan. Kasi baka mas malaki pa chance mas side effect siya. Sino ang mas bibigyan ko? Mas bibigyan ko yung lalaking matigas ang ulo na sigarilyo ng sigarilyo. Talagang naninigarilyo, mataba. Edad 50s. Hindi nag-exercise. Ito pa, may high blood. Taas na ng blood pressure niya, naka-amlodipine na siya, losartan. Tapos mataas pa cholesterol, kailangan na niya to. Kasi malaking chance siya atakihin din. Naninigarilyo, hindi nag-exercise, matigas ulo, may high blood, may diabetes pa, overweight pa, tapos may bara-bara pa ng ugat sa leeg. Yan, no? Tapos may lahi pa siya ng kamag-anak na puro may sakit sa puso. Yung mga kapatid niya, maaga na mamatay dahil na-atake agad. So, high risk siya, bibigyan ko na siya. Nakikita niyo yung picture. Pag ganoon, kahit 210 lang ang cholesterol niya, yung iba ka, kahit normal ang cholesterol, bibigyan mo pa rin kasi malaking benefit. Pero yung babae na healthy naman, like ito si Doc Lisa, si Doc Lisa, uminom yan ng atorvastatin, pero mababa lang dose kasi wala siya risk factor. Si Doc Lisa, cholesterol niya 280. Ang taas. Pero wala siya ibang risk factors. Parang lahi nila. Kaya binibigyan ko siya konti lang. 10 milligrams atorvastatin 3 times a week. Pero ngayon isa nililay. So, tingnan natin yung pag-aaral. Bakit pa marami nang bibigay nito? Kasi ang dami ng pag-aaral na papakita, pag binigyan mo ng atorvastatin or simvastatin yung tao, less heart attack. Mas hindi sila inaatake sa puso, mas hindi nagkakaroon ng ischemic stroke. Lalo na ito, dati na may stroke. Yan. Tapos, may pag-aaral na mas hindi sila namamatay agad. Mas hindi namamatay. Kasi syempre, hindi sila na heart attack. Kung ito ang curve, ito yung ilang taon pinapainom yung pasyente, 5 years, 6 years, ito yung dami ng atake sa puso. Yung walang ininom na gamot, mabilis atakein, no? Yung ininom ng atorvastatin, nandito. In 5 years, ganito pa lang, 30%, 30 pa lang out of 100 yung atake. Ito ang bilis, no? So nakita nyo, ang laki ng difference, ang laki ng panalo, kaya ang laking percent, 16%, 35%, 20%, bagsak sa pagkakaroon ng event pag umiinom ka niyan. Kaya nga, ang dami na re-resetahan yan. Pero kung titignan mo yung absolute number dito, lalahima ko konti. Ganito kami mag-compute ng mga cardiologists. Ito para sa taong high risk, 35% risk 10 years. High risk siya atakin. Lalaki, mataba, naninigarilyo, diabetic, high blood. Mako-compute yan eh. Kung puro ka matataas, high risk ka, atakihin in 10 years, binigyan ka ng atorvastatin, 100 kayo, ilan masisave? Hindi lahat masisave. Wala namang ganun gamot na magic na. Pag 100 kayo, 13 maliligtas. 13 na dapat atakihin, itong yellow, hindi na sila atakihin. Pero merong iba, hindi naman inatake, uminom o hindi, hindi din atakihin. Merong iba, red, kahit bigyan mo ng gamot na statin, atakihin pa rin. So, ang na-save mo, 13 out of 100. Ganyan ang benefit. Para sa akin, malaki na ito. Malaki na yung benefit na yan sa mga sa gamot. Maraming gamot nga, walang mapapakita ebidensya na nakakabuhay sila eh. Diba? Maraming gamot, walang napapakita. Itong
nga may evidence talagang proven na compute na nga nila eh. Kasi libo-libo na nabigyan nila dito. So yan yung positive side, di ba? Ganda, di ba? Pero papakita ko naman sa inyo yung negative side. Kaya mahirap maging doktor, binabalance mo para tumaba ang buhay ng pasyente. Kasi, simple lang, ako nisip ko, pag bibigyan ko to ng atorvastatin, haba ba buhay niya? Gusto ko, maba buhay niya. Eh kung hindi naman pala niya kailangan, nandun siya sa low risk, baka makuha lang niya itong 6 na side effect, di nalagutan pa tayo. Diba? Ano mga side effect? Medyo marami-rami din nagkaka-liver problem with statin, lalo na mataas ang dosis. Namamaga yung atay, tumataas SGPT, SGOT. Merong iba tumataas pa ang blood sugar. Yung hindi pa diabetic, yung normal people tumataas konti. Sumasakit ang mga binti, ang muscle. Muscle na ano siya. Yung iba nga nasisira pa yung muscle, rhabdomyolysis. Saka sa brain, ito hindi pa gano'n sure. Sa memory, hindi pa sure. Pero ito sa mga muscle and liver problem meron. Kaya pag sinek ang SGPT, SGOT, tumataas. Ilang percent, hindi naman marami, pero meron. So, pinaka-side effect ng mga statin, muscle problem. Rarely, bihira. May bihira daw sa rare disorder na take ng statin, nagiging serious. Pero meron sa binablock. May binablock ng statin. Meron mga genetic problem na biglang lumalala. Pero bihira. At meron din all chance na tumataas ang pagdugo sa utak. Nakiprevent na yung pagbara, yung ischemic stroke. Pero yung hemorrhagic stroke, hindi natin sure. May possibility din pa. So nakita nyo may pros and cons. Ito yung bad effects na pwedeng mangyari. Ito yung good effects na gusto natin mangyari na pwedeng mangyari. Magbawasan ng heart attack, pag hindi namamatay, o bawasan ng ischemic stroke para sa utak. Pero baka masira liver mo, baka masira muscle mo, o baka tumaas yung sugar mo. Diba? So, titimpangin natin. Okay? Papasimplihan ko sa inyo. Actually, may actual data kasi dito sa risk for stroke mo, makita mo ilang percent na bababa. Risk for heart attack. Ito yung good. Ito yung bad. Pero konti lang naman yung liver failure. 1 in 100,000 mamala. O diabetes may 0.1%. Muscle problem, yung mga ganyan. Sumasakit yung muscle, may mga 1 to 2% or 10%. Medyo mataas na siya. So, sino hindi bibigyan nito? Yung may sira ng liver. Kung sobrang malakas uminom ng alak, huwag na po. Diba? Kasi, tapos iti-check ang SGPT, SGOT mo. Pag mataas na lang, pag 100, dapat 200, usually hindi na ibigay. Sa buntis, hindi rin ibigay. May muscle, sumasakit na yung mga muscle mo, hindi na rin ibigay. May kidney failure, hindi na rin ibigay. Kita nyo, tinitimbang. Hindi ko ganun kasimple na mataas ang cholesterol mo, sige, inumin mo, kumain ka ng crispy pata, sige, uminom ka. Hindi ko ganun kasimple. Kaya nga, itong mga tinuturo ko, mas safe tayo dito, kumain ka na ng gulay, mag-exercise ka na lang, magpapayat ka na lang, maglagay ka ng zipper sa bibig, ganun na lang. Turo yan sa mga doktor natin. Lagyan na ng zipper sa bibig, para hindi mag-disappear. Supplement mo ng mga fish oil, vitamin. Ano lang problema mga isda, bawas red meat, diet, kaya nga vegetarian, exercise muna, kung agad excited, uminom ng statin, weight loss muna, okay, tingnan natin kung bababa. O, diba? Minsan may 2 months, ano ka, try ko rin. Subukan mo na gawin ito. Kung mapapababa natin na medyo bumababa konti yung cholesterol. Saka huwag din ma-obsess sa number. Kung na sinabi ko, kahit lampas 200, yung total cholesterol mo, kahit yung LDL mo, lampas 100, pag okay ka naman, healthy ka naman, di naman super taas, pwede naman wala. Nagiging ng plika, kahit 80 natin, 40 lang. So, avocado, oatmeal, bababa ng 20 points ang cholesterol mo. Yan. O, suha, orange, lahat ng okra, lahat ng saring-saring gulay,
fiber, green leafy vegetables, di ba nakakababa ng cholesterol yan, carrots, apple, at iba pa. Alam niyo naman healthy, tingnan niyo naman. Diba? Anong gagawin natin? Kasi nakastatic kayo. Yung bastatin at or bastatin. Tapos, feeling mo sumasakit yung muscle mo. Diba? Or meron ka nararamdaman side effect. Napapagod, masakit ng muscle. Lahat naman sumasakit. Diba? Or meron ka nararamdaman side effect. Napapagod, masakit ng muscle. Lahat naman sumasakit ng muscle. Sinay mo dapat yung dugo mo. SGPT, SGOT, tumaas. Diba? Pag tumaas, meron pa isang sinisect of isa yung CK total, yung muscle. Yung muscle. Ang isang magagawa, ito magagawa ng doktor, papaalam nyo, pwede ka muna tumigil. Si Dr. Lisa sabi, o tigil mo muna yung atorvastatin mo. Pag tinigil mo, masakit pa rin ang tingin mo, Dr. Lisa, hindi na dahil sa lungkot yan ano na yan, tumitigas na yung muscle mo. Kasi hindi ka lang inom ng, let's say, for a month, sakit pa rin yung tingin mo. So, walang connection yun. So, mas malalaman yung pag-i-stop. Yung iba, just means may pag-stop. Pero, may effect ko sa isa, yung may effect ko yung isa. Yung iba, low dose lang. Maraming doktor, yung iba, mas gusto nila high dose. Kasi doon na sa mga trial na pinag-aralan, high dose, mataas ang doses ng mga statin. Ako, hindi ako masyado hot sa high dose. Pag high dose mo, malaki benefit mo, mabawasan yung mataas. Problema naman, high dose, high side effect ka naman. Low dose, like yung kay Dr. Lisa, binibigay ko, low dose lang siya, kunti lang ang chance ng side effect. Pero yung benefit, kunti din. Kaya nga tinitimbang natin. Parang tayong may weighing scale. So, pag kayo uminom nito, after 2 months, check mo yung cholesterol mo, check mo rin itong mga liver function mo, SGPT, SGOT. Yan, after 3 months, check mo na lang, or after 1 year, kung tumataas pa. Yan, mga creatine, kinase level. Para sigurado wala kang side effect. Kailan ininom ang statin? Ito ang daming trials. So, mas maganda sa gabi. Sa gabi, mas maganda, mas controlled ang cholesterol level. Pwede naman sa umaga, pero sa gabi, mas tama. Last lecture naman to. So, ang mga statin, ito yung mga pangalan nila. Rosuvastatin, lovastatin, pravastatin, simvastatin, atorvastatin, very common. May rosuvastatin. Yung doses nila, para ibaba ang bad cholesterol mo iba-iba. Let's say ito. Gusto mo ibaba yung LDL mo ng 35%. Pag atorvastatin ka, 10 mg lang, baba na. Malakas itong atorvastatin. Malakas siyang pagpababa. Okay? Ang simvastatin, kailangan mo 20 mg para maibaba. So, mas mahina. Hindi naman ibig sabihin mas mahina siya. Pero, kailangan higher dose ang kaya gusto mo mabilis, talagang super high cholesterol mo, gusto mo mag-stop atorvastatin. Also, simvastatin, ang suma, maraming generic, ang try atorvastatin. Ito, rosuvastatin, mas malakas mo magbababa pa rin 35%. Diba? So, yan po. Kaya pag lilipat ka ng pag-statin, ganito ang paglipat. Pag 10 atorvastatin, lipat ka sa simvastatin ka ng 20 para matas pag-control ng cholesterol. Tulad na sinabi ko, advice lang to, kita nyo si Ganun Pakisle, control your cardiology, finally, ulitin ko lang, ang kailangan mo yung talaga, yung na-heart attack, na-stroke, mini-stroke, na pagkarahan sa puso, masakit na dibdib, yan kailangan. Pagdating sa mga high risk pa lang, titignan nga natin. Kung lalaking, maraming isyo, maraming sakit, kung babae na healthy, na follower ko, na wala naman, kung titaas na cholesterol, last time, sino ang nagsa-side effect sa statin? Totahin or payat. Mas payat
ka, mas tumataas